Hi Miss Puji ko, magandang araw po sa iyo, pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Maraming salamat po pala sa paghahandog nyo sa amin palagi ng mga magagandang kwento. Nakakaaliw talaga at nakakatanggal ng stress. Ako po si James, 42 taong gulang na sa kasalukuyan. May asawa at 2 anak. Gusto rin pong magbahagi ng aking magandang kwento tungkol sa isang dalagang napakataray at napakasama na ugali na nakilala ko noong panahon na nasa 21 years old pa lamang ako. Simulan ko po ang kwento sa background ko. Anak ako ng isang magsasaka at mangingisda. Ang nanay ko naman ay sa bahay lang. May kapatid akong babae at medyo malayo ang agwat ng edad namin. Dahil sa ako ang panganay, kaya ako ang palaging katulong ni Papa sa paghahanap buhay at iba pang mga mabibigat na gawain. Kaya naman maaga akong natuto sa buhay. Noong matapos ako ng pag-aaral ng high school ay hindi na ako nagpatuloy pa ng kolehiyo dahil hindi naman ako kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang. Umikot ang pang-araw-araw na buhay ko sa pangingisda, minsan naman sa pagtatanim ng kamoting kahoy sa bukid. Masaya naman ako sa ganoon, kaso pakiramdam ko ay hindi ako nag-e-enjoy ang aking kabataan. Wala na nga rin akong mga barkada o kaibigan na kaedaran ko dahil madalas nga ay nasa dagat o bukid ako. Kahit papaano ay may mga tao naman na itinuturing akong kaibigan. Kagaya na lang ng mag-asawang Lolo Poldo at Lolo Nita. Iyong si Lolo Poldo ay baldado na, pero sa hindi katagalan ay nakakapagdakad na siya, pero mabagal at kailangang may tungkod. Hindi na rin siya nakakapaghanap buhay. Si Lola Nita na lang ang naghanap buhay para sa kanila sa pamamagitan ng pagtitinda ng puto na kamoting kahoy at yung paborito kong balisusong. Gawa yan sa giniling na bigas na malagkit, lalagyan ng gata at kinayog na buko, tapos ibabalot sa dahon ng saging na patriangle. Sa akin rin sila umuorder ng kamoting kahoy noon dahil noong panahong masigla pa sila, pareho ay nagagawa pa nilang magtanim ng kamoting kahoy. Pero noong nagkasakit na nga si Lolo Poldo ay hindi na nila kayang magpunta pa sa kanilang bukid. Noong panahong yon ay 100 pesos ang isang lata ng kamoting kahoy, pero ang benta ko sa kanila ay 50 pesos. Dahil naaawa nga ako sa kanila. Bilang kapalit, ay madalas din akong bigyan ni Lola Nita ng libreng balisusong dahil alam niyang paborito ko yun. Sa mga araw naman na nangingisda ako, ay binibigyan ko rin sila ng pang-ulam bilang tulong ko na rin sa kanila. Kaya tila apo na ang turing nila sa akin. Minsan kapag naghahatid ako ng isda sa kanila, ay pinagkakape nila ako at binibigyan ng libreng kakanin. Isang araw noon, nagpunta ako sa kanila para maghatid ulit ng isda. Saktong kaluluto lang ng isang malaking kalderong balisusong. Sabi ni Lola Nita, "James, sakto ang dating mo. Nakaluto na ako ng balisusong. Halika't maupo ka muna rito. Kararating mo lang ba galing sa pangingisda?" "Opo Lola, pero galing na ako sa Alpor. Nakapagbenta na ako ng huli kong isda." "Marami ka bang nahuli?" "Sakto lang po, 5 kilo tapos may tira akong pang isang planggana para pang ulam namin at ninyo." "Ay ganun ba? Anong meron James, bakit napakabait mo sa amin ni Lolo Poldo mo? Sana naging apo na lang kita. Napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo. Mabait kang binata at mapagbigay." Sabi ko naman, wala naman po akong pinipiling tao na pagbibigyan ng tulong ko. Pero dito sa atin ay kayo ang nakikita kong higit na nangangailangan. Lalo at wala kayong mga kamag-anak dito. Sabi naman ni Lola Nita,
Saglit lang, ipagtitimpla kita ng kape. Oh, heto na ang balisusong na paborito mo. Simulan mo nang kumain. Salamat po dito, Lola Nita. Sagot ko pa. Pagkabalik niya ay may dala ng 2 tasa ng kape sa kanya, ang isa sa akin naman ang pangalawa. Habang nagmimerienda kami, ay sabi ni Lola Nita, "Bagay talaga kayo ng apo kong babae." "Ha? May apo ka po?" "Oo, may 3 akong apo, pero isa lang ang anak ko. Yung anak ko kasi na si Alfred ay nagkaroon ng unang asawa. Babae ang anak niya roon. Tapos naghiwalay sila noong asawa niya dahil ayaw noon ng paraan ng pamumuhay roon sa kabilang isla. Taga Cebu kasi ang babaeng yun at sanay sa maranyang buhay. Hindi niya siguro inakala na mahirap lang si Alfred dahil gwapo ang anak kong yun lalo noong kabataan niya. Kaya ayun ang kinahantungan nila, naghiwalay sila. Naroon sa babae ang apo kong babae. Matapos nilang maghiwalay ay nag-asawang muli ang anak kong si Alfred. May 2 silang anak ngayon. Parehong mga lalaki pero mga bata pa. Wala pang grade 1 ng panganay. Kung ako ang tatanungin, gusto kong ikaw ang makatuluyan ng apo kong babae. Bagay talaga kayo." Teka lang po Lola ha. Hindi ko kayo maintindihan. Paano kami naging bagay mayaman naman palang kinalakihang buhay nun. Baka hindi natin yun mapakain ng isda at kamuting kahoy. Yun nga ang punto ko, James. Kapag ikaw ang nakatuluyan niya ay magbabago yun. Matututo kung paano mamuhay sa paraan ng katulad natin. Naku Lola, suntok sa buwan niyang sinasabi niyong mangyari. Ano ka ba James? Walang imposible kapag nakatalaga na sa kapalaran. Malay natin, di ba? Hindi masamang mangarap. Sigurado rin naman akong hindi alangan sa iyong apo ko. Dahil napakagandang bata nun. Mukha nga yung anak ng kano sa kaputian. Dahil ang nanay ay mestiza, isang kano ang tatay. Noong bali na iyon na lolo ni Grace ang Amerikano. Kaya marami sa pisikal ng katangian noon ang namana niya. Hi Lola, maraming salamat na lang po sa maganda niyong pangarap para sa akin. Pero alam ko rin kung ano lang ang itsura ko at kung anong itsura ng mga babae lang din ang nababagay sa akin. Hindi ako nangangarap na magkaroon ng asawang kasing ganda ng mga artista. Sige po, salamat sa pangmerienda. Uuwi na po ako. Malamang hinahanap na ako nito ni Mama. James, eto 5 pirasong balisusong. Iuwi mo sa nanay mo at sa kapatid mo. Ako, maraming salamat po dito Lola. Nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya ang pinagsasabi mo? Niwala pa nga sa kalahati sa halaga ng isda na inihahatid mo dito sa amin araw-araw ng libre. Gusto ko lang na kahit papaano may matanggap ka rin na pasasalamat mula sa amin. Okay po Lola, salamat po dito. Sige po. Sagot ko pa at agad na akong umuwi dala ang 6 na pirasong malalaking balinsusong. Malalaki talaga yon dahil ang isang piraso noon ay sakto na sa akin kapag hindi ako sobrang gutom. Tapos pag gutom naman ay sakto na rin ang 2 piraso. Lalo at masarap din talaga yon. Pagkarating ko sa bahay ay iniabot ko yon kay Papa. Sabi naman ni Papa, "Ayun, sakto, kanina pa kumakalma sigmura ko. Mamaya pa tayo kaunti magtatanghalian Hindi pa luto ang sinaing. Naglilinis pa lang din ang kapatid mo ng isda." "Sige po, maliligo po muna ako." Sagot ko pa at nagtungo na sa balon na aming iniigiban at doon na ako naligo. Pagka-uwi ko ay tumambay pa ako ng 1 oras bago kami nakapananghalian. Nagpatuloy ang ganoong takbo ng aming buhay. Simple pero masaya. Isang araw sabi ni Papa, "Anak, may surpresa ako sa'yo." "Ha? Ano naman yun pa?" "Halika, sumama ka sa akin." "Saan naman tayo pupunta?" "Basta, sumunod ka na lang." Wika niya at nauna sa paglalakad. Noong nasa unahan na kami ay bigla siyang huminto. Sabi niya, "Heto ang surpresa ko sa anak."
Alin pa? Ito mga basurang nakatambak. Hindi anak, itong lupain na ito. Sa atin na. At ibibigay namin ito sa'yo. 21 ka na at hindi magtatagal ay maaaring mag-asawa ka na. Ayoko naman na kapag nag-asawa ka ay makikitira ka pa rin sa amin. Ang liit-liit ang bahay natin. Hindi rin maganda kung pakikitira sa bahay ng magiging asawa mo. Magiging sunod-sunuran lang din na kayo sa binan mo kapag ganoon. Kaya dapat bago mag-asawa ay may bahay talaga na matitirhan. Kumikita ka naman sa pangingisda, di ba? E di gawan mo ng bahay ang lupain ito. Pahabayan hanggang doon sa puno ng talisay sa likuran. Sakto rin ang lapad. Talaga pa? Maraming salamat po. Sagot ko pa sabay yakap sa kanya. Magmula noon ay mas lalo ko pang pinagbutihan ang pangingisda at sinipagan ang pagtatanim ng karagdagang puno ng kamoting kahoy sa bukid namin. Maliban kasi kay Lola Nita, ay marami ang bumibili sa akin ng kamoting kahoy. Kaya nga murang-mura lang ang presyo ko kay Lola Nita dahil sa iba na lang ako bumabawi. Noong makaipon ako ay nagpa-chainsaw ako ng nyog na gagamitin ko sa pagpapagawa ng aking bahay. Noong makumpleto na noon ang materyales ay tinulungan ako ni Papa na gawin ang bahay. Pero noong nasa parte na lang ng pagbububong, paglalagay ng sahig, bintana at mga pintuan ay ako na lang mag-isa ang gumagawa. Ginagawa ko yon tuwing hapon kasi sa gabi o madaling araw ako nangingisda hanggang umaga. Tapos alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ako nagpapahinga. Saka ako magpapatuloy sa pagkakarpintero noong ginagawa kong mumunting bahay. Kahit mabagal ay natapos ko rin naman. Noong matapos na nga ang pagpagawa ko ng bahay, ay inilipat ko na roon ang mga damit ko. Doon na rin ako natutulog, pero doon pa rin naman ako kumakain sa bahay, nila mama at papa. Bale, doon lang ako natutulog sa bahay ko para makapagpahinga ako ng mabuti, lalo at madalas akong puyat sa pangingisda. Ilang buwan ang lumipas, nasa labas lang ako noong bahay ko nakatambay. Kagigising ko lang noon dahil pasado iyon alas 4 ng hapon. Nakita ko pang dumaong ang bangka na pasarehuhan. Maraming mga sakay ng mga tao at mga kargamento yun. Ang ginagawa kong libangan sa hapon, yung magmaksid sa mga dumarating na mga bakasyonista at mga biyahedora sa hapon. Nakita kong may isang maganda at matangkad na dalaga ang naglalakad sa tabing dagat at may hila-hilang maleta at nakabakpak. Papunta siya sa direksyon ko. Noong naroon na siya sa tapat ko ay sabi niya, "Manong, saan dito ang bahay ni Lola Nita, yung asawa ni Poldo?" Sabi ko naman sa isip ko, lintik naman ang babaeng to. Hindi ba halata sa mukha ko na nasa 20 pa lang ang edad ko para tawagin niya akong Manong? Sabi ko na lang, "Doon pa sa unahan, miss. Tapos liliko ka pa kaliwa tapos diretso lang." Sabi niya naman, "Ituro mo kaya na mabuti no? Or ihatid mo na lang ako?" Napakatamad yun namang mga taga-probinsya, kaya hindi kayo umuunlad eh. Singhal pa sa akin. Medyo napikon ako sa sinabi niya. Nasabi ko na lang sa sarili ko na maganda nga siya pero kabaliktaran naman ang ugali. Parang ugaling hayop. Pero dahil sina Lola Nita ang hinahanap, ay nagmabuting loob na lang ako na ihatid ang dalaga. Tapos bigla niyang binitawan ang maleta niya. Ang sabi niya, "Dalhin mo na rin pala yan, ang bigat-bigat eh." Nagulat ako dahil para namang boy ang tingin niya sa akin na bigla niyang uutusan ng walang pakisuyo. Hinawakan ko yon sa hawakan at hinila. Noong makarating kami sa may dulo ay limiko na kami sa kaliwa. Tapos binaybay ang makipot na eskinita hanggang sa makarating kaming kalsada. Pagkarating sa kalsada ay sabi ko, "Ito na yung eskinita na sinasabi ko. Diretsuhin mo na lang yan pagkarating sa dulo.
May 3 magkakatabing bahay. Yung nasa pinakadulo ng bahay, yun ang bahay nila Lola Nita at Lolo Poldo. Sabi niya naman, "Talagang tamad mo no? Hindi mo pa nga ako inihatid hanggang doon o heto bayad sa pagod mo sa paghahatid." Wika niya, sabay nilamukos ang 20 pesos na papel at ibinato sa dibdib ko. Sabi ko naman sa kanya, "Pasensya na miss, pero hindi naman ako nagpapabayad sa paghatid ko sa'yo. Kaya hindi ko matatanggap yan." Sabi niya naman, "Kunwari ka pang hindi tumatanggap ng pera, pakipot ka lang. Ang sabihin mo naliliitan ka sa bigay ko at gusto mong dagdagan ko. Sorry ka, yan lang ang nararapat sa tudo na ibigay mo." Hindi ko na siya sinagot at iniwanan na. Baka kasi kung ano pa ang masabi ko sa kagaspangan ng pag-uugali niya. Masama tuloy ang mood ko noong naglalakad na ako papauwi sa bahay namin. Hindi na muna ako bumalik sa bahay ko dahil magkakape na muna ako sa bahay namin. Kinabukasan noon ay muli akong nangisda. Pagka-uwi ko ay nagtabi ako ng 5 pirasong isda na ihahatid ko kina Lola Nita. Naisip kong siguradong may balisusong na namang silang nakahanda para sa akin. Kaya magandang magpunta ako para maghatid ng isda. Hindi ko na naalala pa ang dalagang inihatid ko. Inisip ko kasi na baka kakilalan lang nila kaya nawala na sa isip ko yon. Pagkarating ko roon sa harap ng pinto, ay kumatok ako sa pintuan. "Tao po, Lola Nita. Ako po ito si James." Noong bumukas yon ay nakita kong yung dalagang inihatid ko noong nakaraang araw ang naroon. Ang sabi niya, "Anong ginagawa mo dito? Nagbago na ba ang isip mo tatanggapin mo na ang perang ibinigay ko sa'yo? Sorry ka, wala na akong ibibigay sa'yo. Nagbago ng isip ko. Ayoko sa mga taong maaarte." Wika niya sa mataray na boses. Nagpanting ang tenga ko at siguradong akong namula ang mukha ko sa inis. Bigla namang sumilip si Lola Nita sabay-sabing, "Oh, James, ikaw pala. Halika tuloy ka." Sabi naman ng dalaga, "Ano, patutuloy niyo yan? Baka kung anong mawalang gamit dito sa inyo." Sabi naman ni Lola Nita, "Ano ka ba apo? Si James yan. Mabait na bata yan. Siya ang nagde-deliver sa amin ng kamoting kahoy na paninda ko. At kalahati lang ng totoong presyo ang pinababayaran niya sa amin. Tapos halos araw-araw din siyang naghahatid ng sariwang isda. Nahuli niya at libre niya lang yung ibinibigay. Umayos ka nga, Grace. Humingi ka ng paumanhin sa kanya." "Naku, asa pa kayo nahihingi ako ng pasensya sa taong yan." Wika naon at agad nang pumasok sa kwarto. Ang sabi ko na lang, "Lola Nita, heto po yung isda, bagong huli ko. Sige po, aalis na ako." Hinawakan naman ako agad ni Lola Nita sa braso. "James, pasensya ka na sa inasal ng apo ko. Siya si Grace, yung naikwento ko sa'yo na lumaki sa Cebu. Naalala mo pa ba yung pinag-usapan natin?" "Naku Lola, kalimutan mo na yon. Hindi magandang biro yung binigay niyo sa akin dati. Dahil ngayon na nakita kong totoong ugali ng apo nyo, ay mas lalong malabo yung sinasabi nyo. Huwag ka muna magtampo, James. Hintayin mo ako at ikukuha kita ng niluto kong biko. Hindi ako nagluto ng balisusong ngayon. May umorder kasi ng biko kaya nagluto ako ng marami at yun ang itininda ko maliban pa roon sa order sa akin. Huwag kang aalis dito ha. Ikukuha lang kita." "Okay po." Sagot ko pa. Kahit masama na talaga ang loob ko at gusto ko nang umalis agad doon. Ilang sandali pa ay bumalik na si Lola Nita dala ang biko at tinakpan ng dahon ng saging. "Salamat po dito Lola." "Walang anuman James. Salamat rin sa dala mong isda, tamang-tama at wala rin talaga kaming pang-ulam sa tanghalian." "Walang anuman din po. Sige po, uuwi na po ako." Paalam ko pa at umuwi na ako. Pagkarating ko sa bahay ay mainit na naman ang ulo ko
dahil nalait na naman ang pagkatao ko. Samantalang wala naman akong ginagawang masama sa babaeng yon. 2 araw ang lumipas na hindi ako pumalaot dahil marami ang nag-order sa akin ng kamoting kahoy, kaya palagi akong nasa bukid. Isang hapon noong naroon ako sa harapan ng bahay ko, hawak ang matigas na cookie at isang utasa ng kape, nakita kong papalapit sa akin ang dalagang si Grace. Hindi ko na siya tinignan muli dahil sumasama lang ang loob ko kapag nakikita ko siya. Hanggang sa maramdaman kong naroon na siya sa may gilid ko. Saka siya nagsalita. "Hoy James, ikuha mo raw si Lola Nita ng dahon ng ampalaya. Inuubo daw siya. Yun daw ang gamot niya doon." Sabi ko naman, bakit hindi ikaw ang kumuha? Ikaw ang apo, diba? At kung hindi pa sa'yo nasabi ni Lola Nita, hindi nila ako kamag-anak kaya wala akong responsibilidad sa kanila. Ikaw ang gumawa o di kaya gamitin mo ang pera mo para magawa ang mga bagay na gusto mong gawin. Sabi niya naman, saan naman ako bibili noon dito? Ayaw ni Lola Nita ng gamot na kemikal. Gusto niya herbal lang. Problema mo na yun. May sarili rin akong problema sa kailangan ko asikasuhin. Wika ko pa at naglakad na ako papunta sa unahan upang ilagay ang mga gamit ko sa pangingisda sa aking bangka para sa madaling araw ay diretso na akong makakaalis. Narinig kong sinabi niya, "Antipatiko." Hindi ko na siya tinignan pa tapos umalis na siya. Makalipas ang kalahating oras ay nakita ko siyang papalapit na naman. Ang sabi niya, "Magkano bang kailangan kong ibayad para sundin mong inuutos ko?" Sabi ko naman, "Miss, hindi ko kailangan ng pera mo dahil malakas akong kumita sa pangingisda at sa pagbebenta ng kamoting kahoy. Isaksak mo sa baga mo yung pera mo dahil mukhang iyan ang nagpapasama na ugali mo." Wika ko tapos iniwanan ko naman siya at pumasok ako sa loob ng bahay ko. Hindi ko akalaing susunod siya hanggang sa loob tapos umupo siya sa may sala. Ang sabi ko naman, "So, ako pa rin bang masamang tao na biglang papasok sa bahay ng may bahay nang walang paalam? Ingat ka ha, baka may mawala sa'yo tapos ibinta mo pa rin sa akin." Mukhang wala ka pa namang ibang alam kundi ibaba ang mga tao sa paligid mo. Hindi siya sumasagot tapos narinig ko siyang umiiyak. Lumapit ako sa sala at umupo sa kabilang upuan. Sabi ko pa, "So hindi na pera ang offer mo ngayon sa akin para gawin kong utos mo? Luha na bang ibabayad mo?" Bigla siyang tumingin sa akin ng masama tapos sabi niya, "Ano bang gusto mo? Bakit mo ba ako pinapahirapan?" Sabi ko naman, "Nahirapan ka na agad? May inuutos ka lang na hindi nasunod, nahirapan ka na? Ayos yan. Ano ba James? Tingin mo ba gusto kong narito ako sa islang ito? Hirap na ako, dumadagdag ka pa." Sabi ko naman, "Ang problema sa inyong mayayaman, ang bagal na normal sa amin ay tila ba parusa na sa inyo." Wika ko at iniwanan ko na siya, pero ang totoo, umuwi ako sa amin para kumuha ng dahon ng ampalaya para kay Lola Nita. Tapos dahon na rin ng mayana na magagamit niyang panghilot sa dibdib niya para hindi siya atikihin ng paninikip ng dibdib dahil sa ubo. Pagkarating ko sa bahay ni Lola Nita ay sabi niya, "Salamat rito James ha, tama ang ginawa mo. Pinahirapan mo si Grace para matuto siyang makisama sa mga tao ng tama. Nasaan na siya?" Naroon po Lola sa bahay ko, iniwan ko, umiiyak. Panay pa rin kasi ang utos niya sa akin na parang alipin niya ako. Gusto pa akong bayaran ng pera para sundin ko siya. Sabi ko hindi ko na kailangan ng pera niya. Kaya ayun, naroon pa rin yun doon. Tumawa naman si Lola Nita. "Mabuti at ginawa mo yun, pero James, baka pwedeng pakitignan-tignan na lang din para hindi mapahamak." Sabi ko naman, Lola Nita, bakit raw siya narito?" "Ganito kasi yan James. May pinadalang sulat sa akin ang anak kong si Alfred. Ang sabi niya, ipinadala daw yan dito ng kanyang ina dahil hindi na daw makontrol doon sa Cebu.
Halos hindi na umuwi ng bahay. Palaging nasa mga barkada at puro kaartihan ang pinapairal sa pamahay. Kaya ipinadala siya rito. Ayaw naman ni Alfred na doon yan sa kanila kasi mataray mga. Ma-stress lang ang asawa niyang bago kaya dito raw muna yung si Grace hanggang sa matutong maging ugaling tao tsaka palang siya pwedeng pabalikin sa Cebu. Naku Lola, hindi parang ibig sabihin na din noon ay magiging habang buhay siya rito kung hindi magbabago. Parang ganun na nga. Sige Lola, balik na ako sa bahay ko. Baka anong mangyari doon kay Grace. Nasa pamamahay ko pa naman. Baka pasukin pa yun ng sinong mapadaan, masyado pa namang maganda. Oo James, pakitulungan na lang din kami sa pagbabantay sa dalagang yon. Okay po Lola. Sagot ko naman, tapos bumalik na ako sa bahay ko. Pagkarating ko doon ay naroon pa rin si Grace sa bahay ko, pero naroon siya sa may labas. Humihikbi-hikbi habang nakatingin sa may dagat. Ang sabi ko sa kanya, tara na, umuwi ka na. Naroon ang kailangan mong dahon ng ampalaya. Dinidikdik na ni Lola Nita. Tumingin siya ng masama sa akin at sinabing, anong kailangan kong gawin? Sabi ko naman, simple lang. Matuto kang maging tao at matuto ka rin. Ituring na tao ang mga nasa paligid mo. Kahit pa sabihing mas mayaman ka kaysa sa amin dito. Hindi ibig sabihin na ikaw ang tao at pwede na kaming bastusin at maliitin. Sige na, ihahatid na kita. Kahit pa probinsya ito, ay mga mangilan-ngilan pa rin na masasamang loob dito. Lalo na ang mga lasing kaya tara na. Ihahatid na kita. Wika ko pa sa kanya. Kahit nakasimangot ay tumayo naman siya at sumunod sa akin. Pagkarating uli sa kanto ng eskinita, ay hindi ko na siya sinamahan. Nakikita ko naman siya at sa dulo lang noon ay bahay na nila Lola Nita. Medyo nakahinga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay nakaganti na ako sa katarayan ng dalagang yun sa akin. Hindi lang simpleng ganti kundi napaiyak ko pa ng todo. Kinabukasan habang nagkakapi ako ay biglang sabi ni Ningning na kapatid ko, Kuya, may magandang diwata ang nakatingin sa'yo. Sabi ko naman, magtigil ka nga Ningning, anong diwatang pinagsasabi mo? Sabi naman ni Papa, totoo nga sinasabi ng kapatid mo na may magandang dalaga ang nakatingin sa'yo. May ginawa ka bang masama dyan? Bakit masama tumingin? Ang ganda kong napatingin sa direksyon ng tarangkahan ng bakuran namin. Naroon si Grace. Sabi ko na lang, hindi diwata ang nakikita nyo. Kabaligtar na siya roon. Si Grace yan, apo ni Lola Nita. Sagot ko sabay tayo at lumapit sa tarangkahan. Oh, anong atin? Bakit ka napadpad sa tahanan na itinuturing mong masamang loob? Sabi niya naman, sorry na, mali na ako sa lahat ng ginawa at sinabi ko sa'yo una natin pagkikita. Kalimutan mo na yon, bakit ka nga nandito? Heto, puto na kamuting kahoy. Ipinapabigay ni Lola sa inyo. Tsaka, gusto ko ring maligo sa dagat mamaya kapag may araw na kaunti. Hindi raw ako pwedeng maligo ng ako lang. Kailangan daw ay magpasama ako sa'yo. Ganun ba? Di halika, tumuloy ka na dito. Sumabay ka ng mag-almusal. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa eh. Di sige, kape at kamuting kahoy lang almusal dito. Pero walang creamer o gatas ang kape namin dito. Kapag kape, ibig sabihin, kape at asukal lang talaga yon. Walang halong mainit na tubig? Siyempre meron, paano kaya yun iinumin kung walang tubig? Sagot ko naman. Pagkapasok namin sa may kusina ay sabi ko kina Mama, Ma, pa si Grace po, apo ni Lola Nita. Sabi naman ng kapatid kong si Ningning, girlfriend mo siya kuya? Hoy, bib mo Ningning. Siyempre hindi, pinapasamahan lang ni Lola Nita na maligo sa dagat. Baka dukutin ang mga syokoy doon. Sus, kunwari ka pa kuya. Doon din naman ang punta nyo sa pagiging magkasintahan.
Sabi naman ni Grace, "Magandang umaga po. Pasensya na rin po kung nakaistorbo ako. Nakigulo po ba ako sa inyong almusal?" "Naku iha, walang problema. Mag-aalmusal lang naman yang si James dito tapos aalis din kaagad. Kaya ayos lang. Sige lang, kumain ka lang. Heto ginataang kamoting kahoy at paksiw na dilis. Masarap yan ipagpareha." "Sige po, titikman ko." Wika pa ni Grace na tila pilit nakikisama. Matapos naming mag-almusal ay nagtungo na nga kami sa kabilang bahay ko. Nagbihis muna ako ng damit pampaligo saka ko siya sinamahang maligo ng 2 oras. Kailangan ko na kasing magpahinga after ng tanghalian. Ay aakyat naman ako ng bukid para kumuha ng kamoting kahoy. Pakiramdam ko ay ibang Grace na ang kasama ko noong naliligo na kami. Nawala na ang mga facial expression niya na tila minamaliit lahat ng tao. Wala na rin siyang mga salita na mga pandalait. Maliban doon ay nagtatanong-tanong na siya tungkol sa pagkatao ko na tila interesado sa akin. Noong naging sobrang mainit na ang araw ay nagpasya na kaming umahon. Baka raw kasi masunog ang balat niya lalo at wala siyang dalang sunscreen at lotion. Normal na lotion lang ang nadala niya. Magmula noon ay mas malapit na kami sa isa't isa. Madalas niya akong puntahan sa bahay ko. Minsan nga magigising ako sa hapon na naroon siya sa loob ng kwarto ko. Nakaupo lang sa may gilid ng bintana at hinihintay ang paggising ko. Isang hapon noong masama ang panahon, kaya hindi rin ako makakaalis para mangisda. Matapos kong makapaghapunan ay nagpaalam na ako kina mama na doon na ako sa bahay ko. Pagkarating ko doon ay nag-on ako noong bagong bili kong radio transistor. Yun bang battery? Matagal kong pinag-ipunan yon para may libangan din ako habang nakatambay sa aking munting bahay. Ilang saglit pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. Medyo natuwa pa ako dahil siguradong mapapasarap ang tulog ko dahil malamig ang paligid. Kahit pa maging mahangin ay ayos lang. May tiwala ako sa bubong ng bahay ko na hindi matutuklap. Nilagyan ko kasi yun ng lambat sa bubong at may tali ng lubid para kahit papaano, kahit gaano pa kalakas ang hangin ay hindi basta-bastang ililipad ang bubong ng bahay ko. Nagulat ako dahil biglang may tumulak ng pinto papabukas na nasa sala lang. Andun lang kasi ako nakaupo sa may salap. Pagkabukas nga noon ay si Grace ang naroon. Sabi niya, "James, pwede ba ako makitulog dito?" Sabi ko naman, "Ha, bakit?" "Wala lang, maagang natulog sina lolo at lola. Wala naman ako ibang gagawin. Maghapon rin akong natutulog kaya nakatulala lang ako doon. Tsaka heto bumili ako sa tindahan ng alak at chichirya. Inimin natin to para may pagsaluhan tayo habang nagkukwentuhan." Sabi ko naman, "Ayos nga talaga yan pantanggalan lamig ng panahon." Agad na namin sinimulan ang aming munting inuman. Noong lasing na siya, ay doon na siya nagsimulang magkwento. "Alam mo James, hindi naman talaga masama ang ugali ko. Pinipilit ko lang ipakita sa lahat na matapang at matibay ako. Pero ang totoo, mahina ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Noong nasa Cebu ako, kaya madalas akong umaalis sa bahay dahil kasama namin sa bahay ang boyfriend ni mama. Ilang beses na niya akong pinagtangka ang pakialaman. Mabuti at nakasigaw ako at naabutan ni mama. Pero kapag nagpapaliwanag na yung kay mama na sinilip niya lang ako dahil baka gumalat na naman daw, ay naniniwala naman agad si mama ko. Kaya ang ginagawa ko ay palagi akong nakikitulog sa mga barkada ko para makaiwas ako sa disgrasya na nag-aabang sa akin sa loob ng bahay. Hanggang sa nagdesisyon si mama na ipadala naman ako kay papa para raw magtino ako. Pagkarating ko naman doon ay hindi naman kami magkasundo ng asawa ni papa dahil ginagawa niya akong katulong. Gusto niya akong maglalaban ng lahat ng damit nila. Sinaswerte ba siya?
4 sila sa pamamahay tapos panlima ako. Ganun karami ang gusto niyang labahan ko ng mano-mano. Hindi naman ako marunong maglaba ng hindi gumagamit ng washing machine. Kaya ayun, ipinasa na rin ako ni Papa dito kay Lola. Noong una naiisip kong magiging kalbaryo para sa akin ang pagtira dito. Pero na-realize ko katagaran na mali ako. Mas safe ako dito kaysa saan pang lugar. Palagi nakabantay si Lola sa akin. Inaalam ang saloobin ko at nararamdaman ko. Wala rin panganib sa loob ng pamamahay. Sa labas naman ay nariyan ka at pumuprotekta sa akin. Kaya napag-isip-isip ko ayoko nang bumalik pa sa Cebu. Wala naman akong tahanan doon. Hindi matatawag na tahanan ang isang bahay na may nakaabang na paligro sa loob. James, pwede bang dito na lang ako sa'yo? Sabi ko naman, ha? Anong dito sa akin? Dito sa bahay mo, mamuhay tayo bilang mag-asawa. Sabi ko naman, lasing ka na nga. Kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Sabi niya naman, so ibig sabihin iniisip mo na hindi ko alam ang sinasabi ko o lasing lang ako? Sige, papatunayan kong totoo at seryoso ako sa sinasabi ko ngayon. Wika niya at agad lumapit sa akin. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ginagawa. Pero gusto ko yun o mas tamang gusto sabihin, gusto ko na rin talaga siya. Kaya nagpatianod na lang ako sa nangyayari. At natuloy na nga kami sa bagay na hindi ko inaasahang posibleng mangyari sa pagitan namin. Noong makatapos ay binuhat ko na siya papunta sa kwarto at natulog na kami. Kinabukasan ay nagulat ako dahil ginagawa niya na naman yun sa akin. Kaya sabi ko, bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Grace? Para patunayan sa'yo na hindi ko ginawa yung kagabi dahil lasing lang ako. Ginusto ko yon dahil gusto kita. Pakiramdam ko ay nakakita ako ng at mapagmahal na tahanan na kukup-kup sa akin. Bakit ayaw mo ba na maging asawa ko? Sabi ko naman, hindi naman sa ayaw. Pero parang alangan eh. Masyado kang maganda at sanay ka sa buhay ng marangya. Samantalang ako, heto simpleng mangingisda. Hindi mayaman. Oo, tama ka James. Sanay ako sa marangyang buhay sa Cebu. Pero hindi ako masaya at palagi akong may pag-aalala para sa aking kaligtasan. Kaya gusto ko ay sa'yo na lang ako. Ano, tatanggapin mo ba ako? Sabi ko naman, oo naman. Matagal naman na kitang gusto magmula noong natuto ka ng tamang asal at ituring kaming tao ng kalebel mo. Pagkasabi ko noon ay hindi na siya nagsalita pa. Itinuloy na ang bagay na nais. At sinabayan ko na din. Hanggang sa pareho kaming nakatapos. Lumipas lang ang 1 linggo ay ipinagtapat na namin kay Lola Nita at Lolo Poldo ang relasyon namin. Wala naman silang tutol noong magpaalam na rin ako kay Papa na mag-aasawa ako. Nakangiti niyang sinabi, anak, yun nga ang dahilan kaya nag-alaga na ako kaagad ng 3 baboy. Magmula nung makita kong masaya ka na kasama si Grace. Alam kong mauuwi kayo sa totoong pagmamahalan. Hindi bababa sa 90 kilos ang bawat isa sa mga baboy na inalagaan ko. Sakto na yung panghanda sa inyong kasal. Makalipas nga ang 2 buwan ay nagpakasal na kami ni Grace at namuhay ng masaya sa aking munting tahanan. Pero hindi kami nanatiling ganoon lang dahil matalino si Grace. Nagtinda rin siya ng mga kakanin na alam niyang maliban pa sa alam ni Lola. Nagsimula rin siyang magluto ng mga pandesal, kaya araw-araw kaming may tindang pandesal na dinudumog naman ng mga tao sa amin. Kaya pagsapit ng 9:00 ay ubos na ang tinda niyang pandesal. Nabili rin namin ang mga katabing lupain, kaya mas lumawak na ang lupain na sakop ng aming bakuran. Ayun my loves, isa na namang magandang kwento ang ating natunghayan. Naway inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin. Para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. Bago matapos ang video ay sana mag-subscribe ka na rin muna my loves para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko dito. See you in the next story. Bye bye and take care.